beloved Boss Mike Cervera. Ang pandurugas ni Sara, ni Pulong at ni Harry Roque Bistado. Si VP sa Ito mga kababayan, matindi to ha. MBG Vlog, matindi ito. O ako pala Boss Mike, andito rin. Oo nga. Diba? G. Agreda, nandyan na rin. Oh. Sino pa? Okay na. Tony Ninubla, oh, nandyan na. Oh, sige na ha. Oh, si Alaina Olicia, nandyan na rin. Oo, shoutout po sa inyong lahat. Annalyn, mag-like muna, mag-like. Sabi ni Red Canut, penging aircon na ang init kung wala naman kayong kuryente. Hindi, mga kababayan, kanina ho mga kababayan, nag-withdraw na ako ng 'di ba sabi ko sa inyo dapat tumulong tayo. Withdraw ko na ho mga kababayan ito lang ho yung pera ko imbis na palitan ko yung Kia Pride, mga kababayan, wag na. Pagtsagaan na lang natin yung Kia Pride. Tagal kong pinag-ipunan yan, mga kababayan, siguro mga 20 years. Pero kahit na, mas mahalaga makatulong tayo. 'Di ba? John De La Cruz, 'di ba? Alicia Duran, 'di ba? Tama ba 'yon? Hayaan na natin yung kotse-kotse. Kotse, mahal naman ang gasolina. Papalitan mo pa ba yan? Hayaan mo na yan. Tulong mo na lang sa tao. Di ba, no? Ganon. Di ba? Uunahin pa natin yung, maging conveniente tayo kung nakikita naman natin yung mga kababayan nating nahihirapan. Di po ba, mga kababayan? Hindi ko kaya yan mga kababayan. Hindi ko kayang makita, mga kababayan, kaya kahit sa anong kaparaanan, kahit kakapranggot lang yung magagawa natin, gawin na natin. Ang mahalaga, mga kababayan, suportahan nyo si Atty. Claire Castro kasi maraming matutulungan yan kapag nanalo. Mga kababayan, maniwala kayo. Diba? Wala Leonora Brown, mana ako sa'yo. Mana ako kay Maring Georgie. Yan, mana ako sa inyong lahat. Ganon. Alam nyo, may kwento ko sa inyo bago natin ituloy itong pagnanakaw ni Sara. Kasi si Jen Angeles, meron akong ispa na pinupuntahan. Suki na ako doon Alam nyo, mga kababayan, marami silang kwento doon. Kinikwentuhan si Jen Angeles. Sabing gano'n sino kasama nyo, ma'am? Si Mike Cervera. Sir. Oo. Ang swerte nyo dyan, mga kababayan, sabi, ang swerte nyo dyan kay Sir Mike. Oo, mabait yan, matulungin. Oo, lahat kami dito nung pandemic, tinulungan yan. Kaya alam nyo na kung paano magpa-pogi points, Kailangan yung pinupuntahan nyo, tinutulungan nyo sila. Para kapag nagdala kayo ng chika babes, di ba, iaangat kayo nila. Pero nyo, sasabihin nila, ang bait-bait niya, lahat kami tinulungan, pati lahat yung mga nasa kalsada. Di ba? Siyempre, mga kababayan, kapag ka narinig ng chika babes yan, ang bait naman nito, nakaswerte ko na. Diba? Ganon! Wala. Pag walang kwento, walang magpapatotoo, wala. Mahirap kasi Tapos sasabayan mo, uy, ano ba yung sinasabi nila? Ganon, ganyan. Totoo ba yun? Sabi ko naman, Michael Albag, Kuyang Ramil, sabi ko, ayokong nagsasalita sa'yo, hindi ko nga kinikwento yan Kasi gusto ko yung mga ginagawa ko, o kung kabutihan man yan o kasamaan, mas okay na ibang tao na magsabi. Di ba, no? Di ba, mga kababayan, sa bagay, wala ka namang kinikwentong ganyan. Ibang tao yung nagkikwento. Pero meron din silang kwento, hindi lang yung pamimigay mo at pagtulong mo sa kanila. Ano yun? Ano yung kwento? Ang dami mo na raw dinadalang babae dito. My God. Sabi ko naman, mga kababayan, Alan Manalo, ang sabi ko naman, wala ka naman sa buhay ko noon. Di ba? Di ba, Arnold Lopez,
Eh sabi ko, ay Chang, wala ka naman sa buhay ko noon eh. Aaminin ko naman yan. Hindi naman ako sinungaling na tao. Totoo naman yun. Marami na talaga eh. Di ba? Oo, pogi points yun. No, di ba? Ay, naku, Diyos ko. Oo. Wala siya. Wala eh. Not counted yun. Hindi pa naman siya kasali sa buhay ko eh. Lusot pa rin. Ganun talaga. Dapat marami. Marami kang kaparaanan. Hindi magkakasya kasi sa isang babae na mabuti ka lang. Kailangan talaga may kwento. Di ba, M. Suzuki? Elizabeth Andal. Sa lahat ng mga bagong dating, Jovena Suelano, mag-like na muna kayo. Kontra Mundom. Eto na! Sara Duterte, hayop ka! Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nako, kita nyo mga kababayan ito, hindi na naman hugaling sa akin to, hindi sa panaginip ko, hindi sa kwento ko, hindi sa chismis ko. Galing po mismo ito sa Billionaire News Channel, mga kababayan. At mga kababayan ko, eto pa. Meron po silang resibo. Opo, hindi lang ho itong mga taga-media, daldal lang ng daldal, kundi meron po silang resibo na ipinapakita na galing nga daw po mismo sa Cabral Files. Kita nyo ha? Mga kababayan kita nyo to. Tuloy. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget. 2020 pa mga kababayan, hindi pa tumatakbong vice presidente. Mayor pa lang ng Davao, naka last poll show pa siya. Biruin nyo mga kababayan, naka last poll show pa si Sara ng bilyon na halaga na pera. Sa tingin nyo, magkano kinikback niya? Naririnig natin sa kalakaran mga kababayan, di ba? 25 to 30%. Sa itsurang ganyan ni Sara, baka nga 50% pa kinikback niya. O baka naman mga kababayan, ginawa ring guni-guni. Ginawang multo. Mga kababayan, ginawang mga multo yung pong proyekto na higit 1 bilyon na pera. Diba? Yan ho yung mga lumabas na mga issue diyan po sa mga kontra-kontrata at mga proyekto daw. Ang nangyayari kasi, meron na silang kausap na mga kontraktor. At yung mga kontraktor na yon, kinukonsinte yung kanilang pandarambong. Sasabihin sa kontraktor, baka naman pwede, resibo na lang. Kahit wala na hong magawa, basta ang makuha ko pwede bang 80%? Kung 1 bilyon yun mga kababayan, halimbawa lang ho ito, no? Kung 80% sa 1 bilyon, meron pong 800 million. 800 million! Sa ano pa lang yun mga kababayan sa insertion. Sa hiningi na budget sa DPWH ni Sara Duterte. Grabe, no? Ang tindi, no, mga kababayan, no? Nagagawa nila yon. Sana, mapapasana all na lang lahat yung mga mayor. Sana lahat ng mayor, mga kababayan, makahingi ng 1 bilyon mahigit para ho, mga kababayan, may pang-project daw. Ang problema nga, mahirap pa rin ng mga taga Davao. At mga kababayan, ang problema, Diyos ko, walang makitang proyekto. Yun ang problema, MJ Guillen, Maribel Paderna, Arnold Lopez, JC Piñarobia, Joey Salvaboro, walang makita na proyekto na pinagkagastusan nung hiningi na bilyon na pera. Sakit mga kababayan yan, masakit. Pera natin yun dapat talaga mga kababayan, baka pwede naman na ubusin na natin. Pwede ba? Kung sakali lang na merong mangyari na pag-aaklas o people power
siguro ang ipagsigawan natin hindi lang para sa isang politiko o politika. Hindi lang para sa isang politiko at hindi lang para sa politika. Siguro mga kababayan, ipagsigawan natin lahat ng mga pera ng mga politiko, i-sequester na natin. At yan ang ating itulong sa taong bayan, Diba? Napakasakit talaga, M. Suzuki. Kung ako lang ho mga kababayan, sabi ko sa iyo, handa na ho akong ibitin ninyo. Oo, handa na akong ibitin ninyo. Mga kababayan, kung yun na lang ang magagawa kong mabuti sa buhay ko, ubusin natin ang lahat ng mga pera ng mga politiko. Bahala na sila na pagrambulin nila ako. Bahala na sila na taniman nila ako ng kung ano-anong mga ebidensya. Basta lang mga kababayan, makuha ko lahat yung mga pera ng mga putang inang mga politiko na yan. Malamang, uunahin ko si Martin Romualdez, sunod si Gis Escudero, si Villanueva, sino pa? Si Jinggoy Estrada, si Ramon Bong Revilla. Diba? At saka yung mga bilyar. Dapat yan, mga kababayan, inuubos lahat ang mga pera ng mga hayop na yan. Diba? Gagamitin natin na i-separate natin bilang pondo. Oo. Na dapat itong pondo na ito ay kumita at yung kinikita itutulong sa maraming tao. Diba, no, Leonora Brown? No? Unahin mo na si Ninong Martin mo. Oo, Alicia Duran, mauuna. Ayip mga kababayan, ang titindi ng mga apog. Alam nyo mga kababayan, ako ewan ko, may banda sa puso ko. May banda, may kapiraso, o may sulok sa puso ko na mga kababayan, kapag nakakakita ko ng mga kababayan nating nahihirapan, durog na durog yung parte na yun Alam nyo ho yun, mga kababayan, hindi man ako politiko. Oo, hindi naman ho ako nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Pero mga kababayan, kung meron at meron na kakayahanan tayo, tumutulong tayo. Diba, no, mga kababayan? Dito sa mga ito, mga kababayan, pakitang tao yung pagtulong Gumagamit ng mga vlogger at saka mga PR man para maging maganda yung imahe. Tingnan nyo si Sara Duterte kahit na anong gawin. Hindi pa rin talaga. Hindi pa rin talaga maitago yung mga masamang gawain. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Baka pwede, kunin mo na silang lahat. Diba, no? Dapat sinabay na ni Jesus Christ nung mahal na araw na pinako sa krus lahat. Ewan ko ba? Oo, nandiyan pa ba si Argo? Ay, nako. Sabi ni Jen Angeles kala ko ba sabi, Argo, oy, kumusta ka? Sabi ba naman ni Jen Angeles kala ko ba bibili ka ng bagong kotse? Papalitan mo na yung Kia Pride mo. Sabi ko naman, umaandar pa naman yan, tumatakbo pa naman ng 50 km per hour. Mga kababayan ko, hayaan mo muna dyan. Ang mahalaga, tumulong muna tayo sa mga nangangailangan. Total naman si Argo tutulungan tayo niyan. Alam naman natin si Argo matulungin yan. Diba mga kababayan ko? Diba? Ipinako na sa krus. Pabaliktad si Argo. Grabe ka naman, sige na, mag-like na kayo! Ito na, tuloy na natin to si Sara. Paano nakadagit si Sara? Pasok. Bang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Oy, pakinggan yung maigi to. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Eto na. Dali, panoorin nyo muna Tatahimik ako para maunawaan ninyo. Pwede ba tumutok kayo sa pakikinggan yung ipaparinig ko sa inyo? Ito na mga kababayan. Pwede ba? Umusod na kayo. Mga kababayan,
For dropping na yung Kia Pride mo, hindi. Hindi naman taxi yun eh. Oo. Hindi ko ginawan taxi yun. Ano yun eh, ginawa kong Grab. Eto na mga kababayan ha, makinig. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Grabe! Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Kapal na mukha. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o Hala ang mga ka. dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Kapal na Bilang mukha. panglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nang gagaling ang sistema ng kickback scheme. Yuse Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Kita nyo mga kababayan ko ha. Ayan na ho ha. Ayan, Mayor Sara Z. Duterte. Mga kababayan ko ha. Dalawa pa dalawa yan mga kababayan. Tuloy. Road projects ang lahat ng mga line item. Road projects daw pero wala namang road. Road projects daw mga kababayan pero matagal nang tapos. Alam niyo yung mga kababayan, para-paraan si Sara. Halimbawa, tong kalsada na to, hihinga niya ng pondo kahit natapos na. Halimbawa mga kababayan, eto na mga etong kalsada na ito, kahit may dati pang pondo, hihingan niya pa rin ng pondo. Ganon mga kababayan. Oo, kaya paldong-paldo. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. Kita nyo, pamilyang mga ito, mga kababayan, pamilyang 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. Grabe mga kababayan, kulang-kulang 1 bilyon din kay Pulong. Hindi pa niya nauubos yung 52 bilyon, eto na naman siya. Humingi ng kulang-kulang 1 bilyon. Hayop talaga tong mga tao na to mga kababayan. Sige, lamunin nyo. Tangina, ano bang magagawa ng mga pera nyo? Ako nga, pinamimigay ko lang eh. Tingnan nyo. Ito, papamigay ko to sa mga, mga driver ng jeep. Diba? At least tayo mga kababayan, yung pera nating tinutulong, hindi natin hinihingi sa iba. Diba? Yung iba kita nyo, tutulong, hingi naman sa iba. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, ayaw kong humihingi sa mga followers natin. Ayoko niyan. Kasi gagawa tayo ng kaparaanan na galing sa atin mismo. Diba, Argo? Pero kung si Argo ang magbibigay, tatanggapin ko yan. Siyempre, DDS yan. Leonora Brown, thank you naman ha. Meron na akong pangkain ngayon. Alam mo ba na gutom na ako? Hindi pa ako nanananghalian nito. Thank you ha. Diba, mga kababayan? Tito Waldo, hayop, mga hayop to. Tuloy. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million... Ano gusto nyo? Driver ng tricycle o driver ng jeep? Kasi magmi-meeting pa kami ng mga kaibigan nating vloggers.
Alam nyo, mga kababayan, ako, pag humingi ako sa mga kaibigan ko, hindi sila natanggi. Halimbawa, ganito lang, ano? Tatawagan ko. Sasabihin ko ganito, may tutulungan tayo eh. Tayo, hindi ko. Oo, tayo, tulong mo. Baka gusto mong sumama. O, ganun. Ano ba yung tutulungan? Yung mga taxi driver, yung mga jeepney driver, mga grab driver, ganun. Alam nyo ba mga kababayan ko? Sasabihin nila, sige, 100,000 ko dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga pakikisama ko sa kanila. Nakuha nyo? Yung pakikisama ko, iba. Oo. Sasabihin nun, mga kababayan gaano ba karami? Ayoko naman sabihin na marami. Kasi baka tulungan niya na lahat, wala nang matira sa akin di ba? Kung ano lang yung gusto mo, hindi yung labag sa kalooban mo, yung bukal sa kalooban mo, ganun. Di ba? Di ba? Ganun yung mga kaibigan ko. Kasi nga may mga nagawa na ako sa kanilang mga mababubuti, kaya hindi na po sila, alam nila na totoo yung ginagawa natin. Diba? Nagpakita na ng kayamanan. Hindi yung kayamanan, barya lang yan. Diba? Oo. Argo, alam mo yun. Inaantay ko yung sa'yo Sabi rito ni Maring Joji, sumunod ka na raw. Oo. Ayun si Maring Joji, diba? Leonora Brown, Maring Joji, Nagpapasiklab lang yan sa'yo. Diba, mga kababayan? Gas station. Basta mga kababayan ano natin, sabi ko naman sa inyo, di ba? Nadurog yung puso ko kanina Kaya sabi ko kailangan nating tumulong. Kaya takbo ko kagad sa bangko. Takbo ko baka magsara sige, sabi ko, Jen Angeles, umorder ka na ng bigas. Yung mga yung mga nakasako 5 kilo para matulungan sila kahit papaano Samahan na rin natin ng sardinas, samahan na rin natin ng mga wag tayong mamigay ng noodles. Hindi katulad ni Bongo, putang ina, pera na ng gobyerno, pinagkakait pa tingnan niyo si Argo, mga kababayan nagpasiklab. Sa lahat ng DDS, mga kababayan, eto talaga matindi. Kaya wag niyong wag niyong ini-etchos-etchos si Argo Queso di bola. Di ba? Salamat daw. Kita nyo? Ganyan ang pagkuha ng damdamin ng isang DDS. Etong mga Duterte, kita nyo mga kababayan ko, bilyon-bilyon Bilyon-bilyon yung mga kinukurakot nila, pero wala namang bumabalik sa tao. Puro sarili lang nila yung iniisip nila. Di ba mga kababayan? Boss Mike, wag mong lalagyan ng karton. Di ba? Thank you kay Maring Joji, kay Leonora Brown, at saka kay Argo. Nako, salamat po sa inyo. Ito na. Pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA. Pero completion na ang nakalagay dito at hindi rehabilitation. Ayop ka, Argo. Lagi ako nauuto ni boss. Akin na kayo yung Gcash mo. Ibabalik ko ng doble. Nakakainis ka. Nagbigay ka na nga lang, may nasasabi ka pa. Parang labag sa kalooban ni Argo, ay, dagdagan mo raw, sabi ni ni Arnold Lopez, nakakainis to. Oo, inuuto ko raw siya. Walang yaka. Hindi pang uuto yan. Natatawa ako sa'yo. Walang yaka. Dali na, i-send mo sa akin Gcash mo babalik ko sa'yo 1,000. Boss Mike, 3 araw na ako di kumakain, putang ina. Buhay ka pa ba niyan? Hayop na yan, Unahin mo muna yung pangkain bago yung panglog.
Eto na. Nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 140 Kita nyo mga kababayan, completion na ibig sabihin, tapos na, hindi rehabilitation. Si Pulong humihingi ng pondo para daw sa rehabilitasyon ng kalsada. Pero mga kababayan ko, wala naman palang gagawin. Ganun sila mangurakot, ang tindi nila. Kakapal ng mga mukha talaga mga kababayan, ano? 9 million peso road project naman sa Davao City, Ah. tila nahati sa dalawa, pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Naku, alam nyo na yan. Diba, kunyari lang hinahati nila, pero isang contractor lang pala yung kumakamal. So, ibig sabihin mga kababayan, bata ni Pulong yan. Tuloy. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ng Eto kayo magtataka kay Harry Roque. Mga kababayan ko, si Harry Roque, spokesperson. Ang kanya pong trabaho ay magsalita para kay Digong. Parang si Attorney Claire Castro, ganon. Ano po? Parang si Attorney Claire Castro. Yung po yung kanyang posisyon. Tingnan nyo nga si Attorney Claire kung may ganyan. Dahil kung may ganyan si Attorney Claire, wag na nating ibotong senador. Dahil nasisigurado ka naman na walang ganyan. Tingnan nyo spokesperson ka, pero nakakahingi ka ng budget. Antindi, no, mga kababayan, ano? Antindi. Tuloy. lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Grabe, no? Dalawa ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang Ang laka. 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Nako. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte. Ang tanong kasi dyan mga kababayan kung totoo bang naging proyekto yan o baka naging ghost yan. Diba mga kababayan? Tuloy. At ni Roque. Pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban. Paano naman tutugon niya mga yan? Siyempre hindi magsasalita yan dahil mabubuking habang nagsasalita si Sara. Siyempre mananahimik na lang sila hanggang makalimutan ng tao. Ganon. Ahayaan na lang nila na makalimutan ng tao yan. Pinaghati-hatian na nila mga ungat. Naku! Pag hinanap nyo ang proyekto, wala kayong makikita. Di ba? Lendo Los Santos, Evelyn ano 'yon? Piano, Orpiano, Evelyn Orpiano, si Shirley Harris na nanonood sa New York. Meron kasi pinapaaral na piloto. Sino? Si Harry Roque? Marita Agustin, sasagot ba ang Duterte dyan at Roque? Hindi nga sumasagot daw eh. Paano nakalusot yan sa accounting at COA? Ni obra nila. Baka nagkapera rin yung mga ahensya. Gano'n naman yan, di ba? Si Di Guzman, watching from Winnipeg. Ang dami nating mga OFW yung mga kababayan, Joseph Bangug, nandyan na rin, Si Amrel Nosa. Amrel Renosa. Yan, Roque, daming kinakamkam na mga lupain dito sa amin sa... Nako, grabe. Sabi rito ni Amrel Renosa, Roque, dami kinakamkam na mga lupain dito sa amin sa Marabeles. Nagtago pa ng pogo dito. Nagtayo. Nagtayo pa ng pogo dito sa... Nako! Alam na namin yan idol ni Argo yan Amrel idol ni Argo yan. Di ba, Viper? Pinag-shopping na sa Bangkok, sabi rito. Baduy pa rin naman pumorma si Sara. Ayan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.